Sa panahon ngayon na mabilis ang takbo ng mundo, nag-iba natin ang itsura ng sining. Hindi na lang siya basta drawing o painting. Ito'y paraan para magpahayag, magtanong at minsan magulo rin. Ito ang modern art, mula sa mga kulay na estilo hanggang sa weird pero mas malalim na konsepto. Ginawa ng mga artist ang kahit anong kaya nilang isipin para i-push ang limits ng creativity. At para mas maintindihan pa natin, kakausapin natin ang isang taong mahilig mag-sketch, mag-paint, at kahit simpleng scribbles lang kaya niyang gawing art. Ano nga ba ang modern art at para sa tulad niyang araw-araw nagdodrawing? Kailan mo na-discover iyong talento mo sa art? Well, to be honest, to answer your question, hindi ko siya matatawag na talent. It's more of a hobby for me. Na parang na-express ko yung gusto kong iparating. At saka parang na-release din yung mga stress ko, yung anxiety, gano'n. Paano ka nagsimulang mahilig sa paglikha ng artwork? Ano nga ulit yung question? Paano o kailan? Paano ka nagsimulang mahilig sa paglikha ng art? Okay. So, paano ako na nahilig? Kaya kung kailan ako nagsimula mahilig. Masasabi ko na nahilig ako sa artwork nung simula nung grade 7. Ang nangyari kasi noon, biglaan lang ako piniling sumali sa competition. Tapos, wala akong any idea. Ang alam ko lang yung parang scribble. Pero dahil poster making siya, nalaman ko kung paano gumamit nun ng oil pastel. Tapos sabi ko, kaya ko, may time limit sila ng isang oras. Pero sa 1/8 illustration lang naman yun. So, nangyari yun, nilaban ko. And, good naman yung naging outcome na nag-second place ako ng award. Nakuha ko ng certificate tsaka ng silver medal. Tapos, after nun, sabi ko, kaya ko naman palang lumaban, so why not ituloy ko siya. Pero, hindi ko talaga siya inonsider as talent. Ginawa ko na lang siyang hobby kapag bored talaga ako. Ano ang naging inspirasyon mo para magsimula gumawa ng art? Ang naging inspirasyon ko para gumawa or sabihin natin pinagpatuloy, siguro, nung nag-pandemic. Kasi syempre nung pandemic, hindi tayo nakakapag-interact ng mga tao. So, parang nandito lang ako, tas tinitingnan ko lang yung paligid kung anong itsura, tas sabi ko, hindi ko kaya i-paint tong halaman. Katulad nung iba dyan, may puno, yung mga dati ko pa yan, hindi ko na yan pinapansin ngayon. Dapat nga nakatabi na yan, talaga yan. Tapos, yun ang naging inspiration ko na para magpatuloy yung buhay ko. So paano mo siya sinisimulan? Ang lahat ng na yan, actually kulang pa nga yan, may mga nauna pa dyan. Ito mga 2022, 2023 siya. Nasimulan ko siya parang alam mo yung parang wala ka sa wisyo, na parang wala nang tulala ka, tapos iba-ibang concept, diba? May masaya, may maliwanag, may madilim. Kung ano lang yung nararamdaman ko yun. Kunyari, masaya ako, mag-drawing ako ng araw, ng buwan, gano'n. Pero pag parang wala ako sa mood, hindi ko gusto yung araw ko, parang gusto kong ganunin lang yung painting, yung gawa ko na gusto ko sirain. Kaya may mga, parang nakaka-depress na painting dyan. Ay, hindi, masaya pa yun. Yung ibang malungkot dyan. Ano-anong uri ng art ang ginagawa mo? Gumuguhit ka ba o nagpipint ka? Obvious. Obvious naman. Sa likod naman. Pero, syempre, hindi lang naman painting yung ginagawa ko. Kapag nasa ibang lugar ako, kunyari, notebook lang, tsaka ballpen ang dala ko, syempre, wala kang sketch pa na bit-bit. Nagsiscribble lang ako. Alam mo yung line, ballpoint art, yung parang nagsiscribble ka lang. Favorite kong i-drawing actually kapag ballpen ng mata. Meron akong isang page na puro mata lang siya. Kasi parang tinititigan ka ng mga tao kapag, nasa labas ka, yung parang ginajudge ka nila. Kaya more on drawing talaga ng mata ng mga tao. So, naranasan mo bang parang ma-judge ka sa mga ginagawa mo? Hindi naman. Sadyang, alam mo yung nag-overthink ka lang na baka yung ginagawa nito, pero yun lang. Wala namang nag-judge. Pag may nakakita naman, nagtatanong ng, wow, ganda naman ng drawing. Ang sarap sa puso ng medyo
talaga tahimik. Tapos ano yung naka-earphones, kaya may mga taong hindi talaga nag-disturb. Pero, yeah, yung anxiety lang talaga ng ano, yung parang nakatitig silang lahat. Nagkakaroon ka ba ng mga inspo o galing sa sariling imahinasyon ba ang mga painting, drawings, and sketch? Ay, yes, galing talaga siya sa imagination. Alam mo, parang kang may schizophrenia yung dating. Akala mo parang kang may saltik sa utak na, ano, na bigla-bigla ka na lang mag-drawing mo kung ano, lalo pag malungkot ka talaga. Pero, yes, ano naman siya. Minsan yung inspiration, makikita ko siya sa ano. Alam mo yung app na, syempre, Gen Z tayo, yung Pinterest, kukuha ka ng idea doon paghahalo-haloin. Or kaya katulad, yung may base kami, ganito, itatry ko lang i-trace. Yun ang mga naano kong inspiration sa ngayon. Sa mga art na ginagawa mo, paano mo kaya magagamit ito para makapagbigay ng inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa'yo? Well, hindi ko sila mabibigyan ng specific na inspiration kasi ano lang siya, pang sarili ko lang yung art ko. Parang damdamin ko yung art ko. Pero kung magbibigay ako sa kanila ng advice, ang sasabihin ko is wala namang masamang mag-drawing. You can express yourself. Ika nga nila. Drawing is for everyone. Kahit ano pa yan, kahit stickman pa yan, basta na-express mo yung nararamdaman mo. So, to inspire them is, tulad na lang ng, yung bigla ka na lang nawalan ng pag-asa na dahil na-judge yung drawing mo. Huwag mo nang gawing yun, parang ikaka-down mo pa lalo. Isipin mo, ay na-judge ako, sige gagawin ko pa, pag-iigilan ko pa lalo. Yung pagpapatuloy ko pa, imbis na hinito ko. Kasi yun ang nangyari sa akin, yung, alam mo yung, ikaw mismo sa sarili mo na isipin mo, pangat ko pala mag-drawing, huwag na ayoko. Parang imbis na ipagpabuti ko, ginawa ko tinigil. Kaya parang ngayon, 1 taon na ako hindi nag-drawing. Pero, netong college na, first year college, nag-take ako ng initiative ng lakas ng loob na sumali ulit. Nagpunta kami ng Tainta, nag-competition kami, pero sadly, hindi nga kami nanalo. Nagkaroon lang kami ng certificate for representing, kasi sumali kami. Pero okay lang naman, hindi man ako masyadong na-down. Sabi ko, meron pang second year, third year, fourth year para bumawi. So, yeah, namang panghinaan ng loob. Pero kahit pa paano, hindi ka naman napagkakaroon. Hindi naman. Ngayon naman, from time to time, nag-drawing pa rin naman ako. So, it's not a problem for me. Tsaka, ang work field ko, dahil part-timer ako, nag-edit ako ng mga photos. So, parang, hindi man ako nagpipainting, pero na-express yung ideas ko sa pag-edit sa Photoshop, sa Canva, ganun. Parang originality na rin sa sarili ko. Thank you. You're welcome.